Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa labas ng palayaw, lahat ng general, makinig kayo, dalawang magkasunod na laban ang natalo ninyo sa digmaang ito, at kung patuloy kayong lalaban, madadagdagan lang ang mga casualty. Ang aking pinuno ng alyansa ay may biltod na mamuhay ng magandang buhay, kaya espesyal na inatasan niya ako, upang gumawa ng isang malaking anunsyo bago ang labanan. Ang sino mang sumuko ay makakaalis ng ligtas, at nangangako kaming hinding-hindi kami sasaktan. Siyempre, ang pinuno ng ating alyansa ay palaging nagmamahal sa mga talento at talento. Tulad ng makikita mo, ang mga kapatid na sumuko kahapon ay nakasakay na ngayon sa mga gintong hayop at may hawak na mga kagamitang ginto. Hanggat ikaw ay handa na sumama, ang paggamot ay hindi masama. Tumatanggap kami ng mga tao, at hihintayin ka namin sa tapat. Nang lumabas si Mingyu at ang iba pa sa tent, nakita nila ang ilang tao sa labas ng tent na nakasakay sa mga lumilipad na hayop, gumagala sa sarili nilang tropa, at sumisigaw sa mga sundalo sa ibaba. Paano ba? Hinukay na tayo ng mga naghuhukay. Dugo ang laban natin sa dalawa. Galit na sambat ni Ye Shijun, itinaas ang kanyang kamay, at tinapik sa ere ang pinakamalapit na lalaki sa lugar. Gayunpaman, bagamat nataman ang palad, ang lalaki ay isang gininto ang kislap lamang, at patuloy na nagpahayag ng walang kabuluhan. Nagalit si Ye Shijun, at magsisimula na sana muli, ngunit napigilan ng boses ni Mingyu, pwede silang hayaan ni Han Sanchen na lumipad sa ibabaw natin, kaya natural na gumawa siya ng buong paghahanda sa pagtatanggol. Ang taong iyon, hindi siya maghihirap. Dapat kaya niyang protektahan ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi ito dapat magtagal. Tumanggaw si Zuyan Shua. Kung gayon panoorin ang mga taong ito na kumilos ng walang ingat sa akin. Reklamo ni Ye Shijun. Masyadong paka na si Han Sanchen. Umiling si Fu Tian at walang magawang sinabi. Medyo nalungkot si Mingyu, kapag mas mababa ka sa kabilang partido na may mahirap na kapangyarihan, maaari mo lamang gamitin ang mga pamamaraang ito. Kailangan nating sisihin ang ating sarili. Masisisi lang natin ang ating sarili kung hinayaan nating talunin ng iba ang isa, dalawa o tatlong beses. Kung hindi, paano niya makukuha ang mga pagkakataong ito? Nang marinig ang talumpati, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Order elites to patrol around our army. Don't let our people surrender at night. It's not a problem to have few people, but it's a big thing to affect morale. Utos ni Mingyu at sinabi. Tumanggaw si Zuyan Shua at nagbigay ng tanda ng mata sa mga commander sa tabi niya, na agad namang kinuha ang order. Tumingin si Mingyu sa langit, hayaan ang ilang mga tao na magpatuloy sa pag-atake sa mga tao sa itaas, kahit na hindi mo matamaan ang mga langaw, hindi bababa sa kailangan mong itaboy sila. Nahulog ang mga salita, bumalik si Mingyu sa account. Nagmamadaling bumalik ang party kasama si Mingyu, na dumating sa magandang mesa, kinuha ang mapa at pinag-aaralang mabuti. Hindi mahalaga kung manalo ka o matalo sa nakaraan, ngunit hindi ka matatalo sa panghuling mapagpasyang labanan. Dapat nating mapanalunan ang lungsod na dapat mahulog. Bahagyang nag-click ang mga daliri ni Mingyu sa mapa at malamig na sinabi. Kung hindi natin mapapanalo ang pangkalahatang pag-atake ng lungsod na dapat mahulog, natatakot ako na ang 400,000 tropa ay maging isang biro magpakailanman. Malamig ding sabi ni Peigo. Oo, ang pangunahing labanan, kahit na lumaban tayo ng husto, dapat tayong manalo, kung hindi. Sumulyap si Zuyan Shua sa lahat ng naroroon, Panginoon, hinding-hindi niya tayo hahayaang mabuhay. Sumimangot si Fu Tian, bagamat natalo kami ng 2 laro, hindi lang namin sinaktan ang aming mga kalamnan at buto.
Hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Gayunpaman, ang bagay na ito ay dapat na maingat na i-deploy. Bagamat mayroon akong kalamangan, huwag kalimutan na palaging may magandang depensa ng lungsod sa lungsod. Ngayon ay may isang grupo ng mga langaw na pinamumunuan ni Han Sanchen sa likod natin. Oo, nagpapakita na ngayon si Han Sanchen ng potensyal ng pag-atake, bagamat hindi maganda ang kanyang lakas para sa atin. Hindi nagsalita si Mingyu, ngunit diretsyong umupo at pinag-aralan ng mabuti ang mapa, naghahanap ng pinakamahusay na paraan upang talunin ang kalaban. Ang lahat ay hindi nagsalita, dahil sa takot na abalahin siya, ngunit tahimik na nag-iisip ng pinakamahusay na mga hakbang. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Mingyu at Zhou Yanshu halos magkasabay. Oo, nagkatinginan sila at halos sabay na ngumiti sa isa't isa, may kumpiyansa at panunuya sa kanilang mga mata. Han Sanchen, sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano ka maglaro. Storytelling channel sa YouTube. Makalipas ang ilang oras, isang tropa ang sumugod sa lungsod. Nang naghahanda ang garrison para sa pagkilos, huminto ang tropa. Makinig ka sa mga kawal na nagbabantay sa lungsod. Kung bubuksan mo ang pinto at sumuko, ginagarantiyahan namin na hindi ka mananakit ng buhok. Kasabay nito, ang aking Panginoon ay may sasabihin. Kung bubuksan mo ang pinto at sumuko, aking Panginoon dapat gantimpalaan ng malaki. Kinukab ng aming hukbo ang lungsod na may 400,000 katao. Kung gusto mong malaman kung paano ang sitwasyon, hindi ka makakatagal kahit na maglagay ka ng desperadong pagtutol. We're always a family. Sinadya ni Han Sanchen na gumamit ng tricks para i-alienate kami. Hindi ka dapat magpaloko sa kanya. Kung hindi, kung gusto ka talagang patayin ng 400,000 namin, kahit na mas mabuting mahulog sa depensa ng lungsod, gagawin mo, mabugbog agad hanggang sa maging pulbos. Isipin mo, kung asenso at yumaman ba, o nasasakal sa lungsod at naghihintay na mamatay. Biglang nag-iwan ng ginto, pilak at alahas ang gang, sinabing regalo ito, at pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa kampo. Sa harap ng pansamantalang kampo sa di kalayuan, nakita na ni Han Sanchen ang lahat sa pamamagitan ng kanyang makalangit na mata, at hindi niya maiwasang mapangiti, ano? Kung hindi mo kayang lumaban sa isang galaw, sumali ka. Ano ang ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Bagamat hindi malinaw na makita ni Ivory ang partikular na sitwasyon, nakita niya ang isang taong papunta sa lungsod mula sa kabilang panig. Matapos makinig sa mga salita ni Han Sanchen, halos naunawaan na niya ang nangyari. Plagiarize ba ni Mingyu ang practice mo? Tanong ni Ivory. Tumanggaw si Han Sanchen, matuto mula sa iba. Siya ay may malaking pundasyon ng mga sundalo. Sa makatuwid, ang kanilang kakulangan sa mga kasanayan ay hindi nakakaapekto sa kanilang pangkalahatang pagganap. Ang paggaya sa aking plano ay talagang ang pinaka-nakapipinsalang paraan. Sa madaling salita, ito ay isang tipikal na tamad na politika. Mabuti na iwasan ang paggawa ng higit pa at paggawa ng higit pang mga pagkakamali at simpleng hindi ginagawa ito. Naniniwala ako na dapat mayroong ilang mga tao sa lungsod na talagang nagpapasakop sa atin at maaaring hindi magtaksil sa atin. Ngunit ang mga tao ay may masamang hangarin, at ang ilang mga tao ay tiyak na outres. Sinabi ni Ivory, kung napakaraming mga taksil na dapat mahulog sa lungsod, ang tarangkahan ay magiging malawak na bukas sa oras na iyon, at ang sitwasyon ay ganap na mababaligtad. Kung hindi, maglunsad tayo ng sorpresang pag-atake. Hindi. Umiling si Han Sanchen, dahil sumunod si Mingyu, natural niyang inaasahan na maaari akong maglunsad ng sorpresang pag-atake sa pagmamadali. Kung hindi ko inaasahan ito, karamihan sa kanyang mga tropa ay nakatutok sa amin ng kanilang mga baril sa oras na ito. Panipi, bagamat nanalo kami sa Peigo, hindi ibig sabihin na kaya namin silang talunin sa abot ng aming makakaya. Nanalo kami, nanalo sa Chi ng koponan, nabali ang kanilang baywang noong panahong iyon. Ano ang gagawin namin? Ang pagtitiwala namin sa iyo ay hindi nangangahulugan na ang mga tao na dapat mahulog sa lungsod ay may tiwala sa iyo. Pagkatapos na napapaligiran ng mahabang panahon, sila ay malamang na mahikayat na sumuko. Nagmamadali si Ivory. Tumanggaw si Han Sanchen. Ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan na bagay sa mundo ay ang puso ng mga tao. Atake, biglang sabi ni Han Sanchen. Natigilan si Ivory, pag-atake.
Ngayon lang, malinaw mong sinabi na itututukan tayo ni Mingyu ng kanilang mga baril. Kapag umatake sila, ito ay katumbas ng isang tupang pumapasok sa bibig ng tigre. Ano ngayon? Han Sanyi ngumiti, napag-isipan ko na. Makatwiran din ang sinabi mo. Ang batayan ng teorya ng laro ay kung sino ang magkusa ay magkakaroon ng kalamangan. Hinding-hindi mahaharangan ng tagapagtanggol ang umaatake. Kung gusto mong mabaygo ang isang tao na hulaan ka, hindi sa hindi niya mahuhulaan ang lahat, ngunit may tinatansya siya ngunit may mali. Ang mga totoong salita ay hindi maaaring makalinlang sa mga tao, at ang mga maling salita ay hindi maaaring makalinlang sa mga tao, ngunit kalahati ng totoo at maling mga salita ay maaaring makalinlang sa mga tao. Handa siyang makipaglaro sa akin. Okay, laruin ko siya. Maligayang pagdating sa tag-araw, dapat mong agad na bilangin ang mga lalaki at mga kabayo, talunin ang mga tambol at tipunin ang mga general, at maghanda sa pag-atake. Hindi talaga alam ni Ivory kung ano ang sinusubukang gawin ni Han Sanchen. Gayunpaman, nang makita ang kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha, alam ni Ivory na may ibang ideya si Han Sanchen. Ako na mag-aayos ngayon. Pagkatapos noon, aalis na sana si Ivory, ngunit lumapit si Han Sanchen sa kanyang tainga at mamulong ng ilang salita. Halatang natigilan si Ivory nang marinig niya ang talumpati, ngunit ilang sandali pa ay gamaan ang loob niya. Kinamot niya ang ilong ni Han Sanchen, marami kang ideya ng multo. Nakangiting tumalikod si Ivory. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tambol ng digmaan ng 3,000 panig ng South Korea ay mabilis na tumunog, at isang malaking bilang ng mga sundalo ang nagsimulang magtipon ng madalian. Si Ivory ay nakatayo sa harap ng koponan, kahanga-hanga. Lahat, sumunod sa akin. Patayin. Sagot ni Wan Jun. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay masyadong mausisa. Nakabihis na talaga si Ivory. Nakakailang. Go. Ikanaway ni Ivory ang kanyang malaking kamay. Magulat. Pinangunahan ng arrow na hukbo ang mga tropa na may mga tambol at umaatake patungo sa atin. Dito sa kampo, sa pagbabalik ng mga especially iya, agad na tumayo si Mingyu at ang iba pa sa ingay ng kampo. Ano, sinalakay ni Han Sanchen. Si Ye Shijun ang unang nagsalita, puno ng pagkabigla. Yung nanay niya, 1,000,000 tao lang siya. Napaka-ambisyosa niya kaya nang ahas siyang salakayin ang mahigit 300,000 nating tropa. Malamig ding uminom si Fu Tian. Nagmamadali lang siya. Si Zuyan Shua ay walang galit, ngumiti, na parang inaasahan ang lahat. Bigla, tumingin siya kay Mingyu, biglang naisip ni Shenlong Elder Yingming na pinamumunuan tayo ni Han Sanchen sa Anman, kaya naging aktibo siya. Dati, kailangan nating patuloy na malaman kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, at pagkatapos ay gumawa ng kaukulang mga hakbang. Kapag nagkaroon ng anumang mga pagkakamali sa mga hakbang, si Han Sanchen, isang magnanakaw, ay maaaring agad na sakupin ang mga butas na ito at gumawa ng isang kontra-ataking Jedi. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit paulit-ulit tayong nabigo. Malumanay na ngumiti si Mingyu, kaya, basta matuto sa gusto niyang gawin, kung ano ang sinusunod natin, gawin ang mas kaunti at mas kaunti ang mga pagkakamali, pagkatapos ay natural, ang ating mga pagkakamali ay mababawasan. Kung hindi nagkakamali, mas kaunti ang mga butas. Hindi mahuhuli ni Han Sanchen ang mga butas na ito. Ano ang magagawa niya? Ngumiti si Zuyan Shua, magagawa lamang niya ang dapat niyang gawin sa kanyang 10,000 sundalo at kabayo lamang. Nais ni Han Sanchen na makamit ang diskarte ng pagpapakalat ng kaaway sa pamamagitan ng pagwasak ng ating puso ng militar, at pagkatapos ay galit siya sa mga nahulog na tao ng lungsod upang salakayin tayo. Gumuhit tayo ng lang ayon sa sample, at inaatake din ang puso ng militar ng nahulog na lungsod. Alam ni Han Sanchen na sumuko na lang sa kanya ang mga nahulog na tao sa lungsod, at hindi matatag ang kanyang isip kung gagamitin natin ang kanyang paraan para guluhin ang kanyang mga tao. Kaya, sa halip na hintayin ang hukbo na mahulog sa lungsod at magambala, mas mahusay na ilunsad ang huling magkasanib na pag-atake at pagsingil bago mangyari ang mga bagay na ito ngayon. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, ang mga bagay na ito ay nasa ating lahat. Inaasahan. Ang nakatatandang Shenlong ay nag-utos sa hukbo na maging handa upang harapin ang kaaway kung siya Aaron ay maglakas loob na dumating, siya ay mapapahamak. Sa sandaling bumaba ang boses ni Zuyan Shua, ang galit ng lahat ay napalitan ng saya. Haha,
Ang Dragon Elder ay karapat-dapat na maging Dragon Elder. Ang hakbang na ito ay talagang Katanji Tangi. Haha, anong ibig sabihin ng manalo ng walang moves? This is a typical case. Sinabi ko sa kanya kung paano biglang gumamit ng tropa si Han Sanchen sa mga oras na ito. Luigi pala siya. Mayroong higit sa 300,000 mga sundalo sa aming grupo, ngunit si Han Sanchen ay pumunta dito upang mamatay lamang. Magiliw na ngumiti si Mingyu, ngunit wala sa kanyang mga mata ang pagmamataas ng kanyang mga nasasakupan. Tumingin siya kay Zuyan Shua, bagaman hindi hihigit sa 10,000 tropa si Han Sanchen, talagang napakalakas ng kanyang combat effectiveness. Tandaan na maging maingat, niyakap ni Zuyan Shua ang kanyang mga kamay, huwag kang mag-alala, Elder, ang aking mga nasasakupan ay sadyang nag-iwan ng puwang para sa departamento ni Han Sanchen ayon sa iyong mga tagubilin. Kapag nakapasok na siya sa puwang sa oras na iyon, agad namin siyang paligiran. Pagkatapos nito, ang 13 hukbong kabkuban ang darating sa pinakamaikling panahon. Hindi ako maglakas loob na sabihin na walang langaw ang maaaring lumipad palabas ng enclosure, ngunit hindi bababasa. Maaari itong matiyak na walang pagtagas ng tubig. Well, Lord Zhu, napakahusay mong ginawa. Tumango si Mingyu, act now. Sandali lang. Bumangon si Peigo sa oras na ito at nakasimangot, ang Han Sanchen na ito ay talagang napakadaling lokohin. Bagamat hindi ko siya lubos na kilala, kung hinuhusgahan mula sa labanan ngayon, siya ay dapat na isang matalinong tao. Hindi siya maaaring magkaroon akala ko kanina pa namin siya hinihintay na umatake. Patriarch Pei, mula sa pangkalahatang pananaw, totoo nga. Ngumiti si Zuyan Shua, hindi kailanman aatake ang matatalinong tao sa ating departamento. Ngunit ang problema, mas matalinong tao si Han Sanchen. Oh, ang isip ng taong ito ay lumiliko ng napakabilis at nakakagulat na kalmado, na hindi maaabot ng karamihan sa matatalinong tao. Higit sa lahat, siya ay matalino, at madalas ay hindi naglalaro ng mga baraha ayon sa sentido komon. Minsan, the more you think it is impossible, the more likely he is to do that. In his words, it is more expensive than strange. Nagpadala ako ng mga tao para mag-observe ng mabuti. Itong pag-atake, halos sinalakay nila ang buong hukbo. Sumimangot si Peigo, nag-isip sandali, at tumango, sige, ituwid ko agad ang hukbo. Sa pagkakataong ito, labanan natin ang asong pantubig. Pagkatapos noon, binayaran ni Peigo ang bill. Pagkatapos, tumunog ang mga tambol at nagtipon ang buong hukbo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!